Ngumisi ako habang pinapanood ang dating asawa kong traidor na nakaluhod sa putikan, nagmamakaawa na huwag siyang itapon sa kalsada. Ang mother-in-law kong mapang-api na dati ay kung ituring ang sarili ay reyna ngayon, ay wala nang kahit isang alipin na mag-aabot sa kanya ng basong tubig. Nawala sa kanila ang lahat, ang hasyenda, ang yaman, at ang pangalang hiningi nila sa akin kapalit ng aking dangal. Huli na nang mapagtanto nila na ang babaeng pilit nilang niliyab sa apoy ay hindi natupok, kundi naging bakal na dudurog sa kanilang mga buto. Ang amoy ng sampagita at namamatay na kandila ay humahalo sa malapot na tensyon sa loob ng mansyon. Nakatayo ako sa harap ng kabaong ni Don Severino, bitbit ang isang tray ng kape nang biglang bumasag sa katahimikan. Ang boses na parang patalim na humihiwa sa hangin. Huwag mong dungisan ang kamay ng tatay ko ng mga marurumi mong daliri, Trinidad. Tumigil ang mundo. Ang lahat ng mga marites sa barangay na kanina lang ay abala sa pagkukwentuhan, ay sabay-sabay na lumingon. Si Rafael, ang asawa ko, ay nakatayo sa dulo ng kabaong. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng pighati, kundi ng isang puot, na tila matagal nang nakaimbak sa ilalim ng kanyang suot na mamahaling barong. Ilang gabi mo siyang niloloko habang nakahiga siya sa ospital. Ilang beses mong ninakaw ang pera ng hasyenda para ipakain sa kabit mo. Ang boses ni Rafael ay sapat na lakas para marinig hanggang sa kalsada. Hindi ako kumibo. Nanatili akong estatwa habang ang tray sa kamay ko ay bahagyang uminit dahil sa singaw ng kape. Wala akong naramdamang takot, tanging isang malamig na pagtanggap na ang giyerang pinaghandaan ko ay narito na. Rafael, ano bang sinasabi mo? Tanong ko sa tono na kasing patag ng semento. Huwag ka nang magmalinis. Sigaw ni Doña Pilar mula sa kanyang upuang degulong, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng belong itim. Luding ipakita mo sa kanya. Ipakita mo sa lahat ang dumi ng babaeng ito. Agad na lumapit si Luding Marites, bitbit ang kanyang cellphone na naka-on ang speaker at naka-play ang isang video. Sa maliit na screen, isang babaeng kamukha ko ang pilit na ipinapasok sa isang madilim na motel kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Ang anggulo ay sadyang malabo sapat lang para mapaniwala ang mga taong uhaw sa tsismis. My God, Trining, akala namin ay banal ka sa bulong ng isang kapitbahay. Attorney Varga, narito na ang mga papeles, utos ni Rafael sa isang lalaking nakatayo sa gilid. Dahil sa kataksilan mo sa pamilyang ito at sa pagnanakaw mo sa pondo ng libing ni Papa, wala kang karapatan sa kahit isang sentimo. Pirmahan mo ito, ngayon din. Umalis ka sa pamamahay ko bago pa kita ipakakaladkad sa mga pulis. Sa gitna ng sigawan at pangungutya, isang katulong ang lumapit sa akin hinihingal. Ma'am, Trining, yung kape po. Sabi ni Doña Pilar, dalhin niyo raw po agad sa mga bisita sa labas. Nagagalit na sila. Isang madiing gaslighting. Pinaparatangan akong kabit at magnanakaw habang sabay na inuutusan na parang alila sa harap ng kabaong ng aking biyenan. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Akala niya ay nasukol niya na ako. Akala niya ay ang mahiyaing Trining na sumusunod sa lahat ng gusto niya ang kaharap niya. Lumingon ako kay Doña Pilar na ngayon ay nakangisi ng palihim sa likod ng kanyang panyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray ng kape sa isang lamesang malapit. Ang bawat kilos ko ay kalkulado, walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at mabilis na nag-type ng isang mensahe. Ilabas ang lahat ng utang ni Rafael de los Reyes sa online portal. Now, pagkatapos humarap ako sa kanila, ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa yelo. Gusto niyo ng pirma? Tanong ko, ang boses ko ay mababa pero sapat para patahimikin ang buong silid. Pirmahan mo na, Trining, para matapos na ang kahibangan mo. Bulyaw ni Rafael. Lumapit ako sa kanya. Amoy alak siya. Isang gabi pa lang ang nakalilipas mula nang mamatay ang tatay niya, pero amoy alak na siya at handang-handa ng itapon ang asawa niya. Kinuha ko ang ballpen mula sa mesa, pero sa halip na sa papel, ay itinapat ko ito sa kanyang barong malapit sa kanyang puso. Pipirmahan ko ang kalayaan mo, Rafael. Pero tandaan mo ito, sa sandaling tumama ang tinta sa papel na ito, ang lahat ng proteksyong ibinigay ko sa pangalan mo ay maglalaho. Ang Hacienda de los Reyes ay hindi pag-aari ng isang lalaking hindi man lang kayang bayaran ang sarili niyang utang sa sugal. Anong sinasabi mo? Bahagyang nanginginig ang boses ni Rafael. Tingnan mo ang phone mo, Rafael. Tingnan niyo ang mga screen niyo, sabi ko sa lahat ng tao sa loob ng mansyon. Isang sunod-sunod na tunog ng notifications ang pumuno sa tahimik na silid.
Ang bawat marites, ang bawat bisita pati na ang abogado ay sabay-sabay na tumingin sa kanilang mga cellphone. Ang balitang lumabas ay mas matindi pa sa video ni Luding ang Hacienda de los Reyes ay kasalukuyan ng naka-foreclose at ang nag-iisang kumpanyang bumili ng lahat ng utang nito ay ang Almonte Holdings, isang kumpanyang hindi nila alam na ako ang may-ari. Lalong namutla si Doña Pilar. Ang kanyang kamay na may hawak na rosaryo ay nagsimulang manginig. Trinidad, anong ibig sabihin nito? Tanong ng matandang babae, ang boses ay wala na sa tono ng isang reyna. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ibig sabihin nito, Pilar, na sa loob ng 10 taon na paninilbihan ko sa inyo, hindi lang kape ang inihahanda ko. Inihahanda ko rin ang lubid na ipapupulupot nyo sa sarili nyo. Tinalikuran ko sila. Hindi ko kinuha ang mga papeles ni Rafael. Dinampot ko ang aking maliit na bag at dahan-dahang naglakad patungo sa kabaong ni Don Severino. Nagmano ako sa huling pagkakataon, ang aking noo ay dumiit sa malamig na salamin ng kabaong. Salamat sa lahat, Papa. Ako na ang tatapos sa nasimulan mo, bulong ko. Lumabas ako ng mansyon habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa tuyong lupa ng hacienda. Sa bawat hakbang ko palayo, nararamdaman ko ang bigat na nawawala sa aking balikat kapalit ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng daraan ko. Pagpasok ko sa sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang unregistered number. Handa na ang susunod na hakbang, Madam. Nagwawala na si Rafael sa loob. Ano ang gagawin natin sa mansyon? Tumingin ako sa rearview mirror sa mansyong dati kong itinuring na tahanan, pero naging kulungan. Putulin nyo ang kuryente at tubig. Bukas na bukas din ilabas nyo ang eviction notice para kay Doña Pilar at Rafael. I want them to feel how cold the world is without my protection. Pinaandar ko ang sasakyan, ang mga gulong ay humuhukay sa putik, iniiwan ng isang pamilyang akala ay talo ako nang hindi man lang nila napapansin na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lang. Ngunit habang binabagtas ko ang madilim na daan, napansin ko ang isang itim na van na nakaparada sa gilid ng gate. Ang plate number nito ay pamilyar. Isang plate number na pagmamay-ari ng isang taong matagal ko nang inilibing sa aking alaala. Ang tibok ng puso ko na kanina pa malamig at payapa ay biglang bumilis sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Isang linggo matapos akong palayasin ng hayop kong asawa na parang basurang walang silbi, nakita ko siyang nagmamakaawa sa harap ng gate ng sarili niyang mansyon habang hinahakot ng mga sheriff ang huling piraso ng kanyang kagamitan. Ang mother-in-law kong mapang-api na akala mo kung sinong reyna ay napilitang sumakay sa isang lumang tricycle habang bitbit ang kanyang mga pekeng alahas. Akala nila ay nabaon na ako sa kahihiyan, ngunit hindi nila alam, ako na ang may-ari ng bawat hibla ng hangin na nilalanghap nila. Ang hagupit ng ulan sa windshield ng aking sasakyan ay tila isang palakpak mula sa langit. Sa gitna ng dilim, ang mga headlight ng itim na van sa gilid ng gate ay nagmistulang mga mata ng isang Manila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Vaal 888 Tsal, bulong ko sa sarili. Hindi ako huminto. Hindi ko ibinaba ang bintana kahit na alam kong nakatitig sa akin ang taong nasa loob nito. Ang nakaraan ay isang bangkay na hindi ko nabalak panghukayin kahit gaano pa ito kabango o kalalim. Pinaharurot ko ang sasakyan, iniwan ang Hacienda de los Reyes na ngayon ay isa na lamang malaking kulungan para sa mga taong nagtaksil sa akin. Pagdating ko sa Barangay San Jose, ang lugar kung saan ako lumaki, ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa aking pandinig. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. Pagbaba ko ng sasakyan, naramdaman ko agad ang mga matang nakasubaybay mula sa likod ng mga kurtina ng mga kapitbahay. Ang liwanag mula sa mga cellphone na nakatapat sa akin ay sapat na para malaman kong ang video ni Luding Marites ay nakarating na rito. Ayan na ang balasubas, narinig kong bulong ng isang babae mula sa kabilang bakod. Akala mo kung sinong disente mangungurakot pala ng pera ng patay at kinalimutan ng asawa para sa lalaki. Hindi ko sila tiningnan. Naglakad ako ng diretso patungo sa pintuan ng lumang bahay ng aking mga magulang. Ngunit bago ko pa man mailabas ang susi, bumukas na ito. Iniluwan nito si Beatriz, ang pinsan kong itinuring kong kapatid, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim na dokumento. Trining salamat sa Diyos na karating ka. Sabi ni Beatriz, ang boses niya ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod sa kaiyak.
Kanina pa rito ang mga tauhan ni Rafael. Ginalugad nila ang buong bahay. Wala akong nagawa training. Sobrang dami nila. Pumasok ako sa loob at sumalubong sa akin ang isang tanawing sapat na para saktan ang sinumang tao. Ang mga libro ng aking ama ay nagkalat sa sahig, ang mga platera ay basag, at ang nag-iisang litrato ng aking mga magulang ay tinapakan at may bakas ng putik ng sapatos. Anong hinahanap nila, Beatrice? Tanong ko habang dahan-dahang pinupulot ang basag na frame. Yung notebook daw ni Don Severino. Sabi ni Rafael, ninakaw mo raw yun. Training totoo ba? Tanong ni Beatrice, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa kanyang laylayan. Isang matalas na titig ang ibinigay ko sa kanya. Alam ko ang laro niya. Alam ko na ang USB na nasa bulsa ni Rafael ngayon ay galing sa kanya. Alam ko na ang perang pambayad sa ospital ng anak niya ay galing sa kaba ng aking asawa. Kung nakuha nila ang hinahanap nila, bakit ka pa narito? Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa basag na bintana. Nababahala lang ako sa iyo, pinsan. Masyadong malakas si Doña Pilar. Baka mas mabuting ibigay mo na lang sa kanila ang gusto nila para tumigil na sila. Payo ni Beatrice, pilit na hinahawakan ng aking kamay. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko sa kanyang pagkakahawak. Ang mga taong katulad ni Pilar at Rafael ay hindi tumitigil dahil nabusog sila, Beatrice. Tumitigil lang sila kapag wala na silang ngipin para mangagat. Kinuha ko ang aking cellphone. May isang notification mula sa aking bank account. Isang malaking halaga ang kababawas lang para sa isang emergency medical fund. Ngumiti ako ng palihim. Iyon ang perang ibinigay ko kay Beatrice sa ilalim ng ibang pangalan. Ng perang akala niya ay galing kay Rafael. Sige na, Beatrice, gabi na, magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas para sa mga susunod na araw, sabi ko sa kanya. Nang makaalis si Beatrice, iniwan ko ang mga kalat sa sahig. Umakyat ako sa itaas sa silid na dati kong tinutulugan noong bata pa ako. Binuksan ko ang isang lihim na siwang sa ilalim ng aking kama. Doon nakahiga ang tunay na notebook ni Don Severino, balot ng plastic at hindi man lang nagalaw ng mga tauhan ni Rafael. Binuksan ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ng matanda ay madiin, tila bawat letra ay may dalang bigat ng isang kasalanan. Para kay Trinidad. Huwag kang mananalo sa pamamagitan ng galit. Manalo ka sa pamamagitan ng katotohanang sila mismo ang gumawa. Biglang nakarinig ako ng isang tunog mula sa ibaba. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto sa harap. Ang kalabog ng mga mabibigat na sapatos sa kahoy na sahig ay mabilis na papalapit sa aking silid. Hindi ako natakot. Hindi ako nagtago. Inilagay ko ang notebook sa loob ng aking jacket at tumayo sa tapat ng pinto. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Rafael, kasama ang tatlong lalaking malalaki ang katawan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay parang sasabog na bulkan. Nasaan ang notebook, training? Akala mo ba maloloko mo ako sa peking USB na yun? Sigaw ni Rafael habang dinuduro ako. Ibigay mo sa akin yan kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng barangay na ito ng hubot-hubad. Huminga ako ng malalim, ang aking puso ay tumitibok ng maayos, walang bahid ng kaba. Gusto mo ang notebook, Rafael, o gusto mong malaman kung bakit ang kumpanyang kinunan mo ng loan ay sinisingil ka na ngayon ng kabuuan ng utang mo? Natigilan si Rafael. Anong sinasabi mo? Ngayong gabi, Rafael, hindi lang ang hasyenda ang nawala sa'yo. Pati ang mansyong tinitirhan niyo ni Pilar ay pag-aari na ng Almonte Holdings. At ako ang nag-iisang pirma na kailangan mo para hindi kayo matulog sa kalsada bukas. Isang malutong na sampal ang itinalaga ni Rafael sa aking mukha. Nalasahan ko ang dugo sa aking labi. Ngunit sa halip na umiyak, tumingin ako sa kanya at tumawa. Isang tawang nakakapangilabot, isang tawang nagsasabing nakuha ko na siya sa patibong ko. Sige, Rafael, saktan mo pa ako. Bulong ko habang pinapahid ang dugo. Dahil ang bawat sugat na ibinibigay mo ay katumbas ng isang ektarya ng lupa na hinding-hindi mo na muling matatuntungan. Isang lalaki mula sa likod ni Rafael ang lumapit at may ibinulong sa kanya. Biglang namutla ang aking asawa. Ang kanyang cellphone ay muling tumunog at sa pagkakataong ito ang tumatawag ay ang kanyang ina. Rafael, ang mga sheriff narito na sila sa mansyon. Bakit nila tayo pinalalayas? Ang boses ni Doña Pilar ay dinig hanggang sa kinaroroonan ko, puno ng takot at pagkalito. Tumingin sa akin si Rafael, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. 3 buwan mula ngayon,
Panonoorin ko ang Anyan Tincherchen na iyon habang pilit niyang isinisiksik ang kanyang sarili sa isang masikip na apartment sa squatters area. Habang ang Gavihon Fu fanboy ko ay nagmamakaawa sa akin para sa isang trabaho, kahit bilang driver lamang. Ang kanilang marangyang mundo ay guguho na parang kastilyong buhangin at ako ang magsisilbing alon na lalamon sa lahat ng kanilang pinaghirapang nakawin. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang harapin ang dulo ng baril na nakatutok sa aking sentido. Ang lasa ng bakal sa aking dila ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy sa loob ng aking kwarto. Sa harap ko ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay unti-unti nang nagiging isang estranghero na may hawak na kamatayan. Ang bawat paghinga ni Rafael ay mabigat, puno ng desperasyon ng isang taong alam na wala na siyang matatakbuhan. "Huwag mo akong subukan, Trinidad." Bulyaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Isang kalabit ko lang nito, tapos ang lahat ng plano mo. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento ng Almonte Holdings ngayon din." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Walang kaba, walang luha. Isang malalim na katahimikan lamang ang namayani sa pagitan namin habang sa labas ay naririnig ang malakas na buhos ng ulan na humahampas sa mga dahon ng saging. Ang pumatay sa akin ay hindi magbubukas ng vault ng Bangko Rafael. Ang boses ko ay kalmado, tila ba nag-uusap lang kami tungkol sa hapunan. Sa sandaling tumigil ang tibok ng puso ko, ang lahat ng ebidensya ng iyong ilegal na sugal at ang mga peking pirma mo sa dokumento ng hasyenda ay automatikong ipapadala sa NBI. Gusto mo bang sumama sa akin sa kabilang buhay o gusto mong mabulok sa kulungan? Ibinaba ni Rafael ang kanyang baril nang bahagya ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling bumasag sa pamamagitan ng tunog ng kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang ina ang tumatawag. "Hello, Celestina," sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, isang bagay na lalong nagpakulo sa aking dugo. "Rafael, nasaan ka ba?" Ang boses ng kanyang kabit ay matining at puno ng takot, dinig na dinig sa buong silid. "Ang mga tao rito sa mansyon, itinatapon nila ang mga gamit ko sa labas. Sabi nila wala na raw tayong karapatan dito. Rafael, ang mga alahas ko, ang mga bag ko, nakababad na sa ulan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang ako ay nakararanas ng sakit ng kanyang sampal, ang kanyang mahal na Celestina ay nakararanas ng sakit ng katotohanan. "Trining, anong ginawa mo?" Tanong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Bakit pati si Celestina ay idinamay mo?" "Wala siyang kinalaman dito." "Walang kinalaman?" Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya. "Ang perang ipinambili mo ng mga bag niya ay galing sa pondo ng mga magsasaka na hindi mo binayaran ng 3 buwan. Ang kotseng ipinangreregalo mo sa kanya ay nakapangalan sa akin. Sa madaling salita, Rafael, lahat ng mayroon siya ay akin." "Hayop ka't pwangam, di ba?" Susugod sana si Rafael nang biglang may marinig kaming mga yabag ng sapatos sa hagdanan. Hindi ito ang mabibigat na hakbang ng kanyang mga tauhan. Ito ay ang tunog ng mga dekalidad na takong na tumatama sa kahoy na sahig. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang babaeng nakasuot ng itim na suit, maikli ang buhok at may hawak na isang makapal na folder. "Si Rocio Valdez, Attorney de los Reyes, I suggest you put that toy away," sabi ni Rocio sa isang malamig na tono habang nakatingin sa baril ni Rafael. "Naka-livestream ang bawat galaw mo sa cloud server ng legal firm ko. Isang maling kilos at hindi lang estafa ang kakaharapin mo kundi attempted murder." Napilitang ibaba ni Rafael ang kanyang baril ng tuluyan. Tumingin siya kay Rocio, pagkatapos ay sa akin, tila ba ngayon lang niya na-realize na ang bitag ay mas malalim kaysa sa iniisip niya. "Sino ka ba?" tanong ni Rafael kay Rocio. "Ako ang kinatawan ng Almonte Holdings. At ang kliyente ko," lumingon si Rocio sa akin. Nang may bahagyang paggalang, ay may utos na linisin ang lahat ng dumi sa loob ng kanyang ari-arian. "Kasama ka na doon, Rafael." Lumapit si Rocio sa akin at iniabot ang isang panyo. "Madam, ang iyong labi ay may dugo. Hayaan mo na ang mga awtoridad ang mag-asikaso sa kanila sa labas." "Sa labas?" tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sumilip ako sa bintana. Ang bakuran ng aking lumang bahay ay puno na ngayon ng mga ilaw ng sasakyan ng pulis at mga barangay tanod. Ang mga marites na kanina lang ay nagbubulungan ay ngayon ay abala sa pagkuha ng video sa pag-aresto sa mga tauhan ni Rafael. "Beatrice," bulong ko nang makita ko ang aking pinsan
na nakatayo sa tabi ng isang pulis, may hawak na isang brown envelope. Mukhang pinili na niya ang panig na magliligtas sa kanya. Humarap ako kay Rafael, ang aking mukha ay walang bakas ng awa. Umalis ka na, Rafael. Ang bawat segundo na nananatili ka rito ay nagdaragdag ng 1 taon sa sentensya mo. Habang kinakaladkad si Rafael palabas ng aking kwarto, tumigil siya sa tapat ko. Hindi pa ito tapos training. Akala mo ba ay madali mo kaming mapapatalsik ni Mama, may mga connection kami na hindi mo kayang abutin? Ang mga connection mo, Rafael, ay napuputol din kapag wala ka ng pera. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Nang maiwan kaming dalawa ni Rocio sa silid, muling bumalik ang katahimikan. Kinuha ni Rocio ang notebook ni Don Severino na nakapatong sa kama. Alam mo ba kung bakit ko tinanggap ang kasong ito, training daw? Tanong ni Rocio habang hinahaplos ang pabalat ng notebook. Dahil gusto mong pabagsakin si Pilar, sagot ko. Higit pa doon, sabi ni Rocio, ang kanyang mga mata ay biglang nagbago puno ng isang matandang sakit. Ang notebook na ito, hindi lang ito listahan ng mga utang. Ito ang listahan ng mga buhay na sinira ni Pilar para lang makuha ang hasyenda. Kasama na doon ang nanay ko. Natigilan ako. Ang mga lihim na nakatago sa notebook na hawak ko ay tila mas mabigat pa kaysa sa inaakala ko. Binuksan ni Rocio ang isang pahina, sa bandang huli isang bahagi na hindi ko pa nababasa. Doon may nakadikit na isang lumang resibo ng ospital at isang sulat na may selyo ng isang orphanage. Tumingin ka rito, training, turo ni Rocio sa isang pangalan. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ko ang pangalan ng bata sa dokumento. Isang pangalan na hinding-hindi ko inasahang makikita sa kasaysayan ng pamilya de los Reyes. 6 na buwan mula ngayon, makikita ko ang mapagmataas na si Doña Pilar. Habang namamalimos ng atensyon sa isang siksikang pampublikong ospital, tinatanggihan ng bawat doktor, na dati ay yumuyuko sa kanyang yaman. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino, habang ang lahat ng kanyang connections ay tinalikuran na siya na parang isang nakakahawang sakit. Ang bawat luhang papatak sa kanyang mga kulubot na pisngi ay magsisilbing kabayaran sa bawat patak ng dugo at pawis na ninakaw niya sa mga taong itinuring niyang alipin. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang lasapin ang tamis ng unang pagbagsak ng kanyang maskara. Ang liwanag ng kidlat sa labas ay nagbigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ni Rocio habang nakatitig kami sa dokumentong hawak niya. Ang pangalang nakasulat sa sertipiko ng kapanganakan ay malinaw, Rocio Pilar Valdez. Ang petsa ay tumutugma sa taon kung kailan ipinadala si Pilar sa ibang bansa para sa isang bakasyon dahil sa umano'y karamdaman. Ipinamigay niya ako, training. Ang boses ni Rocio ay tila galing sa ilalim ng lupa, walang emosyon pero puno ng bigat. Para sa kanya, isa akong mantsa sa malinis na pangalan ng mga de los Reyes. Isang pagkakamali na kailangang itago sa ilalim ng mga ektarya ng lupain. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng gulat. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang panyong ibinigay niya. Kaya ka ba bumalik? Hindi para tulungan ako kundi para kunin ang nararapat sa iyo. Bumalik ako para sunugin ang lahat, training kadal. Sagot ni Rocio habang itinutupi ang dokumento. At ikaw ang nag-iisang tao na may hawak ng mitsa. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan sa labas ng aking bahay. Ang tunog ng mga gulong na humuhukay sa basang lupa ay mabilis na papalapit. Isang lumang Mercedes-Benz ang tumigil sa tapat ang kotseng alam kong huling ari-arian na lamang ni na Pilar. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Doña Pilar. Wala na ang kanyang marangyang terno. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng blusa na tila hindi pa napaplansa. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling matigas, tila ba dala-dala pa rin niya ang hasyenda sa kanyang mga balikat. Trinidad, lumabas ka rito. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Lumingon ako kay Rocio. Huwag kang lalabas muna, hayaan mong ako ang humarap sa kanya. Lumabas ako sa beranda, hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin na humampas sa aking mukha. Nakatayo si Pilar sa ulan, basang-basa, habang sa loob ng kotse ay makikita si Celestina na abalang nag-aayos ng kanyang buhok. Tila ba hindi pa rin nito matanggap na wala na silang mansyong uuwian. Anong kailangan mo, Pilar? Tanong ko, ang aking mga kamay ay nakatago sa bulsa ng aking jacket. Anong kailangan ko? Itigil mo ang kahibangang ito. Bulyaw ni Pilar habang lumalapit sa akin. Bawiin mo ang foreclosure notice.
Alam kong ikaw ang nasa likod ng Almonte Holdings. Huwag mong gagamitin ang perang pinaghirapan ni Severino laban sa kanyang sariling pamilya. Pinaghirapan ni Severino o pinaghirapan ng mga magsasakang pinatay niyo sa gutom? Sagot ko ng may halong pait. Pamilya ang pamilya ay hindi naglalagay ng baril sa sentido ng kanilang asawa. Ang pamilya ay hindi gumagawa ng peking video para sirain ang dangal ng isang tao. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Pilar pilit na inaakyat ang mga baitang ng hagdan. 10 taon kitang pinatira sa mansyon ko. Binigyan kita ng posisyon at ito ang igaganti mo sa akin. Binigyan mo ako ng posisyon bilang alila mo, Pilar. Isang alila na may titulong asawa, sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang isang folder mula sa aking likuran. At tungkol naman sa utang na loob, baka gusto mong tingnan ang dokumentong ito bago mo sabihing wala akong puso. Ibinato ko ang folder sa paanan niya. Dahil sa hangin bumukas ito at kumalat ang mga kopya ng bank transfers na nagpapakita ng lihim na pagpapadala ng pera ni Pilar sa isang orphanage sa loob ng 20 taon. Namutla ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi siya makapagsalita. Paano mo nakuha ito? Bulong niya ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Hindi na mahalaga kung paano ko nakuha. Sabi ko habang lumalapit sa kanya hanggang sa magkatapat na ang aming mga mukha. Ang mahalaga ay alam ko na ang sikretong ikinamamatay mong itago. Ang batang itinapon mo, ang mantsa sa pangalan mo. Siya ang taong nagmamay-ari na ngayon ng bawat piraso ng alahas na suot mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ko at lumabas si Rocio. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumama sa kanyang mukha na nagpakita ng isang pamilyar na hulma ng panga at mga mata na tila replika ng kay Pilar. Nabitawan ni Pilar ang kanyang payong. Ang tunog ng pagbagsak nito sa putikan ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Rocio! Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Pilar na tila isang sumpa. Hello, Mother. Ang boses ni Rocio ay puno ng lason. Nandito ako para bawiin ang utang na loob na sinasabi mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi pera ang kukuha ko sa inyo. Kukunin ko ang lahat ng bagay na nagpaparamdam sa inyo na kayo ay tao. Biglang bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Celestina, hindi na matiis ang ingay. Pilar, ano ba, sabi ni Rafael, ayusin mo na ito. Hindi ako papayag na matulog sa isang mumurahing hotel. Tumingin ako kay Celestina, pagkatapos ay kay Pilar, na ngayon ay nakaluhod na sa basang lupa. Ang bawat sentimo ng kahihiyan na ipinalasap nila sa akin, sa harap ng kabaong ni Don Severino, ay bumabalik na ngayon sa kanila ng 100 ulit. Umalis na kayo sa lupa ko, sabi ko ng may pinalidad. At Pilar, huwag mo nang asahan si Rafael. Sa sandaling ito, tinatanggihan na ng mga abogado niya ang kaso niya dahil wala na siyang pambayad. Habang paalis ang kanilang sasakyan, tumingin sa akin si Rocio. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, training? Hindi pat sagot ko habang pinapanood ang pulang ilaw ng sasakyan na naglalaho sa dilim. Nagsisimula pa lang ang tunay na paglilinis. May isa ka pang hindi alam? Sabi ni Rocio habang ibinibigay sa akin ang kanyang cellphone. May isang text message doon mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ang mensahe at naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking sikmura. Hindi lang si Rafael ang may utang sa akin, Trinidad. Ang notebook ni Severino ay naglalaman ng isang pangalan na sisira sa buong Almonte Holdings. Magkita tayo sa pier bukas ng madaling araw. Mag-isa ka lang. Ang pirma sa ilalim ng text ay isang inisyal na matagal ko nang hindi nakikita, ang inisyal ng lalaking nasa itim na van. Isang buwan mula ngayon, makikita ko ang ginituang anyantin na si Celestina habang pilit na ibinebenta ang kanyang huling piraso ng dangal sa isang madilim na eskinita para lamang sa isang platong kanin. Ang gachong konan kong si Rafael ay matututong matulog ng nakaupo sa loob ng isang siksikang selda, habang ang bawat segundo ay pinapatay ng pagsisisi. Akala nila ay tapos na ako, pero hindi nila alam na ang bawat hakbang ko ay isang selyo ng kanilang kamatayan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang multo ng aking nakaraan. Ang amoy ng lansa ng dagat at kalawang ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw sa Pier 13. Nakatayo ako sa dulo ng wharf, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng bulsa ng aking trench coat.
Sa likod ko ang anino ng lungsod ay tila isang dambuhala na naghihintay na lamunin ang sinumang mahina. Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa dilim. Ang ningas ng kanyang sigarilyo ay ang tanging liwanag na tumatama sa kanyang matalas na panga. Si Marco Valderrama, ang lalaking 10 taon ko nang pilit na ibinabaon sa limot. Hindi ka pa rin nagbabago, Trinidad. Matigas pa rin ang loob mo kahit na alam mong hawak ko ang mitya ng pagsabog ng iyong imperyo. Ang boses ni Marco ay tila pagkalansing ng mga kadena mababa at puno ng panganib. Wala akong oras para sa mga talinghaga, Marco. Ang boses ko ay kasing patag ng dagat sa aking harap. Anong kailangan mo? At anong kinalaman ng notebook ni Don Severino sa Almonte Holdings? Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng tunog ng sapatos na tumatama sa basang semento. Inilabas niya ang isang lumang papel mula sa kanyang bulsa, isang kasunduan na may pirma ng aking yumaong ama at ni Don Severino. Akala mo ba ay malinis ang pondong ginamit ng tatay mo para itayo ang Almonte Holdings? Tanong ni Marco habang ibinubuga ang usok sa aking mukha. Ang perang iyon ay galing sa pangungurakot ni Severino sa hasyenda. Ang tatay mo ang naging front niya. Sa madaling salita, ang Almonte Holdings ay itinayo sa nakaw na yaman. At ang pruweba nakatago sa huling pahina ng notebook na hawak mo ngayon. Hindi ako kumurap. Hindi ko hinayaang makita niya ang kahit na anong bakas ng gulat sa aking mga mata. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Bakit hindi mo ito dinala sa mga pulis? Dahil gusto ko ang kalahati, Trinidad. Ngumisi siya, isang ngising nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Ibigay mo sa akin ang 50% ng Almonte Holdings at susunugin ko ang dokumentong ito. Kung hindi, bukas na bukas din ang na-empower na nurturer ng barangay ay magiging anak ng magnanakaw sa lahat ng pahayagan. Isang maikling katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa mga poste ng pier. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Marco, kilala mo ako. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa mga taong amoy basura, sabi ko habang pinipindot ang isang button sa screen. Alam mo ba kung bakit pinili ko ang pier na ito para makipagkita sa iyo? Dahil gusto mong magmakaawa nang walang nakakakita, tanong niya nang may halong pangungutya. Hindi, dahil dito matatagpuan ang pinakamalakas na signal ng satellite transmitter ng Almonte Security. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Habang nagsasalita ka, ang bawat salitang lumabas sa bibig mo ay nai-record at naipadala na sa aking legal team. At ang dokumentong hawak mo, isang pekeng kopya lang ang nasa kamay mo ngayon. Namutla si Marco. Mabilis niyang tiningnan ang papel at doon niya napansin ang isang maliit na watermark sa sulok na hindi niya nakita kanina dahil sa dilim. Ang original na dokumento ay matagal nang sinunog ni Don Severino bago siya mamatay. Patuloy ko habang humahakbang palapit sa kanya. Ang notebook na hawak ko ay naglalaman ng kanyang huling kumpisal na ang tatay ko ay pinilit lamang niya at kinalaunan ay binayaran ang bawat sentimong nagamit sa Almonte Holdings. Ibinigay na ng tatay ko ang kabuuan ng hasyenda sa mga magsasaka bilang pambayad puri. 10 taon na ang nakalilipas. Ikaw ay isang hamak na mangingikil na walang hawak kundi hangin. Hayop ka. Susugod sana si Marco nang biglang lumabas ang 2 itim na SUV mula sa likod ng mga container van. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga security personnel ng Almonte Holdings kasama si Rocio na may hawak na megaphone. Marco Valderrama, you are under citizen's arrest for attempted extortion and harassment. Ang boses ni Rocio ay umalingaw-ngaw sa buong pier. Tumingin ako kay Marco, ang aking mga mata ay puno ng pagkamuhi. Akala nyo ay mahina ako dahil babae ako. Akala nyo ay madali akong takutin dahil meron akong reputasyong pinoprotektahan. Pero hindi nyo alam, ang reputasyon ko ay itinayo ko sa katotohanan, hindi sa takot. Habang pinoposesan si Marco, lumapit sa akin si Rocio. Madam, maayos na ang lahat. Ang video ng pagtatangka niyang pangingikil ay naka-upload na sa social media pages natin. Ang mga marites ay may bago ng pagpipistahan bukas. Salamat, Rocio, sabi ko habang pinapanood si Marco na isinasakay sa sasakyan. Ngunit may isa pa tayong dapat tapusin. Sino, madami, tanong ni Rocio? Si Celestina, sagot ko. Nalaman ko na siya ang nagbigay ng peking dokumento kay Marco.
Akala niya ay makakalusot siya sa panggagamit sa mga tao mula sa nakaraan ko. Oras na para iparamdam sa kanya ang lamig ng selda na para sa kanya. Bumalik kami sa sasakyan. Habang tinatahak ang daan pabalik sa bayan, nakita ko sa gilid ng kalsada ang isang figura ng babae na may hila-hilang maleta basang-basa sa ulan at pilit na pinatitigil ang mga dumaraang sasakyan. Si Celestina. Ipinahinto ko ang sasakyan sa tapat niya. Ibinaba ko ang bintana ng bahagya sapat lang para makita niya ang aking mga mata. Training, tulungan mo ako, ninakawan ako ni Rafael. Kinuha niya ang lahat ng natitirang pera ko at iniwan ako sa kalsada. Sigaw ni Celestina, ang kanyang makeup ay humahalo na sa ulan, tila isang maskara ng demonyo na natutunaw. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Tanging isang malalim na pagkasuklam. Rocio, mayroon ba tayong ekstrang barya sa dashboard? Tanong ko. Kumuha si Rocio ng barya at iniabot sa akin. Inihulog ko ang barya sa putikan sa tapat ni Celestina. Iyan lang ang halaga mo sa akin, Celestina. Isang barya para sa isang babaeng walang halaga, sabi ko bago itinaas ang bintana. Pinaandar ng driver ang sasakyan, iniiwan ang nagsisigaw na si Celestina sa gitna ng ulan. Ngunit sa likod ng aking isipan may isang tanong pa rin ang hindi nasasagot. Nasaan si Rafael? At ano ang huling alas na itinatago niya? 1 taon mula ngayon, matatagpuan ang dating makapangyarihang si Rafael de los Reyes na namamalimos ng tira-tirang pagkain sa harap ng kumpanyang dati niyang pinamumunuan ng may kayabangan. Ang kanyang ina, si Doña Pilar, ay magiging isang malabong alaala na lamang sa isang pampublikong institusyon, tinatanggihan ng bawat dating kaibigang naging saksi sa kanyang pagbagsak. Ang lahat ng kanilang huwad na dangal ay naging abo sa hangin habang ako ay nakatayo sa tuktok ng hasyenda, hindi na bilang isang asawang sunod-sunuran, kundi bilang nag-iisang reyna ng aking tadhana. Ngunit bago ang rurok na yon, kailangan ko munang selyuhan ang pintuan ng kanilang impyerno. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Pilar ay humahalo sa alikabok ng mansyong unti-unti nang nililinis ng aking mga tauhan. Nakaupo ang matanda sa gitna ng sala, yakap-yakap ang isang gintong frame ng retrato ni Don Severino, tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng isang lumulubog na barko. Ibalik mo ang hasyenda sa amin, Trinidad. Wala kang karapatang nakawin ng pawis at dugo ng mga De los Reyes. Ang boses ni Pilar ay pumiyok sa gitna ng kanyang pagsigaw, puno ng isang desperadong awtoridad na wala na namang silbi. Pumasok ako sa loob ng sala, ang bawat hakbang ng aking sapatos ay lumilikha ng isang matigas at determinadong tunog sa makintab na nara. Hindi ko siya tiningnan ng diretso. Sa halip, lumapit ako sa bintana at pinanood ang mga truck na naghahakot ng mga kagamitang hindi na kailanman magiging kanila. Ang pawis at dugo na sinasabi mo, Pilar, ay hindi galing sa inyo. Galing ito sa mga magsasakang kinalimutan nyo nang makuha nyo ang gusto nyo. Ang boses ko ay kalmado, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. At tungkol sa karapatan, ang batas ang nagsabi na wala na kayong puwang sa pamamahay na ito. Batas, binayaran mo ang batas. Duro ni Pilar sa akin, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa puot. Nasaan ang utang na loob mo kung hindi dahil sa amin? Isa ka lang hamak na anak ng magsasaka na nagdidildil ng asin sa probinsya. Huminto ako at dahan-dahang lumingon sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Utang na loob. Utang na loob ba ang tawag sa 10 taon ng pagtrato sa akin na parang basahan? Utang na loob ba ang pagpapahiya sa akin sa harap ng kabaong ng asawa mo, Pilar? Ang utang ko sa inyo ay nabayaran ko na ng 1,000 ulit sa bawat luhang pinatulo ko sa loob ng kwartong ito. Magsisi ka, Trinidad. Kapag nahanap ni Rafael ang paraan, dudurugin ka niya, sigaw ng matanda habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Si Rafael. Tumawa ako ng mahina, isang tawang tila ba humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Ang asawa mong nasa ilalim na ngayon ng investigasyon para sa money laundering, ang lalaking kumuha ng huling alahas mo para lang may maipangsugal sa kabilang bayan. Namutla si Pilar. Nabitawan niya ang retrato ni Don Severino. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanilang pamilya. Ang bawat piraso ng kristal na nagkalat ay nagsilbing refleksyon ng kanilang durog na dangal. Lumapit si Rocio sa akin, may hawak na tablet. Madam, may update na sa kinaroroonan ni Rafael.
Nakita siya sa isang tagong sabungan sa hangganan ng probinsya. Kasama niya ang mga tauhan ng mga loan shark na pinagkakautangan niya. Anong ginagawa niya roon, tanong ko? Sinusubukan niyang ibenta ang mga orihinal na titulo ng lupa, mga titulong akala niya ay totoo, pero alam nating lahat ng mga peking kopya na lang ang naiwan sa vault niya. Paliwanag ni Rocio nang may ngisi. Humarap ako muli kay Pilar na ngayon ay nakalumpasay na sa sahig habang pilit na pinupulot ang nabasag na retrato. Naririnig mo yan, Pilar? Ang anak mong pinagmamalaki ay kasalukuyang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Gusto mo ba siyang samahan o gusto mong lumabas dito? Nang may natitira pang kaunting dignidad, hayop ka, demonyo ka! Bulong ni Pilar ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Hindi ako demonyo, Pilar. Ako lang ang nagsisilbing salamin ng lahat ng kasamaang itinanim nyo, sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Rocio, tawagan ang mga pulis. Ibigay ang lokasyon ni Rafael. Siguraduhin na mahuhuli siya sa gitna ng ilegal na transaksyon. Habang palabas kami ng mansyon, narinig ko ang malakas na hagulgol ni Pilar mula sa loob. Ito ay hindi tunog ng pagsisisi, kundi tunog ng isang taong hindi matanggap na ang mundo ay umiikot na ngayon nang wala siya sa gitna. Sumakay ako sa sasakyan at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga puno ng mangga sa hasyenda ay tila sumasayaw sa hangin, tila ba nagagalak sa pagdating ng isang bagong simula. Ngunit ang aking isipan ay abala pa rin. Madam, bakit tila hindi ka pa mapakali? Tanong ni Rocio habang nagmamaneho. Dahil kilala ko si Rafael, sagot ko. Isang asong nasusukol ay laging may huling kagat. Hindi siya papayag na matalo ng gano'n na lamang. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Pinindot ko ang accept at ang bumungad sa screen ay ang mukha ni Rafael, madungis puno ng pasa at may hawak na isang galon ng gasolina. Ang background niya ay pamilyar. Ang lumang bodega ng bigas sa sentro ng hasyenda kung saan nakatira ang pamilya ni Beatrice at ang iba pang matatandang magsasaka. Training, tingnan mo ito. Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa baliw na galit. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Kung hindi mapapasa akin ang hasyenda, sisiguraduhin kong wala ring matitira para sa'yo. Susunugin ko ang lahat, training. Kasama ang mga taong pinoprotektahan mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit pinanatili ko ang aking boses na matatag. Rafael, huwag mong gawin yan. Maraming inosenteng tao ang madadamay. Wala akong pakialam. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng desperasyon, habang ibinubuhos ang gasolina sa pintuan ng bodega. Magkita tayo sa impyerno, training. Ang tunog ng pag-flick ng lighter ay umalingaw-ngaw sa speaker ng aking cellphone, isang maliit na kislap na may dalang malaking panganib. Tattoo. 2 linggo mula ngayon, panonoorin ko ang gachong Conan ko. Habang nililitis siya sa harap ng bayang niloko niya, ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mukha ay hindi na makatingin ng diretso dahil sa bigat ng sarili niyang kahihiyan. Ang bawat pamilyang pinagbantaan niya ay tatayo bilang saksi sa kanyang pagbagsak habang ako ay nakaupo sa harap, suot ang isang puting terno na simbolo ng aking muling pagsilang. Akala niya ay apoy ang katapat ko, pero hindi niya alam na ako ang tubig na papatay sa huling kislap ng kanyang buhay. Ngunit bago ang hustisyang iyon, kailangan ko munang dumaan sa gitna ng nagbabadyang sunog. Ang ugong ng makina ng aking sasakyan ay bumutas sa katahimikan ng gabi habang mabilis naming tinatahak ang daan patungo sa sentro ng hasyenda. Sa kabilang linya ng telepono, naririnig ko pa rin ang baliw na pagtawa ni Rafael. Ang tunog ng bawat paghinga niya ay puno ng lason. Training, malapit na, ramdam mo na ba ang init, sigaw ni Rafael mula sa speaker ng aking cellphone. Hindi ko siya sinigawan, hindi ako nagmakaawa. Ang aking mga kamay sa manibela ay matigas, ang aking tingin ay nakapako sa kalsada. Rafael, lumingon ka sa paligid mo. Ang boses ko ay kalmado, isang tono na tila ba nagtuturo lamang sa isang bata. Ang bawat sulok ng bodegang iyan ay may nakakabit na CCTV camera. Ang bawat patak ng gasolina na ibinubuhos mo ay live na napapanood ng mga loan shark na pinagkakautangan mo. Sa tingin mo ba ay matutuwa sila na sinusunog mo ang nag-iisang collateral na natitira sa pangalan mo? Natigilan ang pagtawa ni Rafael sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na buhos ng ulan na humahampas sa bubong ng bodega.
Nagsisinungaling ka, bulyaw niya pero ramdam ko na ang kaba sa kanyang boses. Suriin mo ang itaas ng pinto, Rafael. Ang pulang ilaw na kumukurap-kurap. Dagdag ko habang pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan. Hindi lang pulis ang darating dyan. Darating din ang mga taong kukuha sa mga lamang loob mo dahil sa pagsira sa ari-ariang dapat ay pambayad mo sa kanila. Nang makarating kami sa harap ng bodega, agad kong itinigil ang sasakyan. Ang amoy ng gasolina ay masangsang humahalo sa amoy ng basang lupa. Nakatayo si Rafael sa harap ng malaking pintuan, ang kanyang buong katawan ay basang-basa, ang lighter sa kanyang kamay ay nanginginig. Sa loob ng bodega naririnig ko ang mahinang iyak ni Beatrice at ng dalawa pang matatandang magsasaka. Nakagapos sila sa mga poste, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Trining, huwag kang lalapit. Sigaw ni Rafael nang makita niya akong bumaba ng sasakyan. Isang hakbang mo pa itatapon ko na ito. Huminto ako sa layong 5 metro mula sa kanya. Hindi ko pinansin ang ulan na bumabasa sa aking muka. Tumingin ako sa kanya ng may malalim na pagkasuklam. Rafael, bitawan mo na yan. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Akala mo ba ay talo ako kapag nasunog ang bodegang ito? Ang Almonte Holdings ay kumuha ng insurance policy para sa lahat ng istruktura rito bago pa man kita pinalayas. Kung masunog ito, mas lalaki pa ang perang matatanggap ko. Pero ikaw ay mapupunta sa impyerno hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa pagpatay sa mga taong wala namang kasalanan. Wala akong pakialam sa pera mo. Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Gusto ko lang na mawala ang lahat sa iyo. Ang lahat. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya na nagpaatras sa kanya. Rafael, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Wala ka nang pwedeng makuha sa akin dahil wala ka ng halaga sa akin. Ang hasyenda, ang pera, ang mansyon. Lahat yan ay material lang. Ang tunay na nawala sa iyo ay ang iyong dangal. At yan ang bagay na kahit sunugin mo ang buong mundo, hindi mo na muling mababawi. Biglang lumabas ang mga pulang ilaw mula sa likod ng mga puno ng mangga. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay mabilis na papalapit. Sa kabilang dako, isang itim na SUV ang huminto at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng leather jackets, ang mga tauhan ng mga loan shark na tinukoy ko. Nang makita ni Rafael ang mga lalaki, ang kanyang mukha ay namutla. Mas nakakatakot para sa kanya ang mga maniningil kaysa sa mga pulis. Sa kanyang pagkalito, nabitawan niya ang lighter. Bago pa man ito tumama sa sahig na may gasolina, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Rocio. Mula sa gilid sumulpot siya at sinipa ang lighter palayo diretso sa isang kanal na puno ng tubig. Agad na dinaluhong ng mga pulis si Rafael. Ang tunog ng paglock ng posas sa kanyang mga kamay ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang bawat pagpiglas niya ay wala ng silbi habang isinasakay siya sa patrol car. Trining, patawarin mo ako, si Mama ang nag-utos nito. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang inilalayo siya. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako patungo sa loob ng bodega. Mabilis kong kinalagan ang mga tali ni Beatrice. Pagkakita sa akin, agad siyang yumakap at humagulgol. Patawarin mo ako, Trining. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, ya. Iyak ni Beatrice habang nakasubsob sa aking balikat. Hinaplos ko ang kanyang likod, pero ang aking mga mata ay nanatiling nakatingin sa malayo. Sige na, Beatrice, tapos na. Dalhin niyo na sila sa ospital para masuri. Nang maiwan kaming dalawa ni Rocio sa gitna ng madilim na bodega, muling bumalik ang katahimikan. Ang amoy ng gasolina ay unti-unti nang nililinis ng hangin. Madam, tapos na ang banta ni Rafael, sabi ni Rocio habang inaayos ang kanyang basang buhok. Ngunit may masamang balita mula sa mansyon. Ano yon? Tanong ko. Si Doña Pilar, nawawala siya. Sagot ni Rocio, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pagdating ng mga tauhan ko para i-monitor ang kanyang pag-alis, wala na siya sa loob. At ang vault ni Don Severino, puwersahang binuksan at nakuha ang isang lihim na dokumento na hindi natin alam na naroon. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking sikmura. Anong dokumento? Ang original na deed of donation ng hacienda bago ito mapunta kay Severino, sabi ni Rocio. Kung nakuha yun ni Pilar, maaari niyang baligtarin ang lahat ng transaksyong ginawa natin. Tumingin ako sa labas sa ulan na tila ayaw tumigil. Alam ko kung saan pupunta ang matandang iyon. Alam ko ang nag-iisang lugar na itinuturing niyang taguan kapag nasusukol na siya. Ihanda ang sasakyan, Rocio, sabi ko habang humahakbang palabas.
Pupunta tayo sa lumang simbahan sa tuktok ng Burol. Doon natin tatapusin ang kwento ng mga De Los Reyes. Isang taon mula ngayon, ang lumang simbahan na ito ay magiging saksi sa muling pagbubukas ng hasyenda bilang isang kooperatiba, kung saan ang bawat magsasaka ay may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Ang pangalang De Los Reyes ay magiging isang malabong footnote na lamang sa kasaysayan, habang ang pangalang Almonte ay kikilalanin bilang simbolo ng katarungan at pag-asa. Ngunit sa gabing ito, ang bawat sulok ng banal na lugar na ito ay puno ng amoy ng luma at nabubulok na sikreto, habang ang huling reyna ng mga mapang api ay naghahanda sa kanyang huling pag-atake. Ang dagundong ng kulog ay yumanig sa mga pader na bato ng lumang simbahan sa tuktok ng Burol habang itinutulak ko ang mabigat na pintong gawa sa Nara. Ang tunog ng pag-inggit ng mga bisagra ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaki at madilim na altar, tila isang babala mula sa mga santo na nakamasid mula sa kanilang mga kinalalagyan. Nandito na ako, Pilar. Tapusin na natin ang komedyang ito. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may dalang bigat ng 10 taong pananahimik. Sa gitna ng altar, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng kandila, nakatayo si Doña Pilar. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay puno ng putik, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na kagalakan. Hawak niya ang isang lumang papel na may selyo ng gobyerno, ang deed of donation na sinasabi ni Rocio. Huli ka na, Trinidad. Hawak ko na ang katotohanang magpapabagsak sa iyo. Sigaw ni Pilar, ang kanyang boses ay pumapailan lang sa loob ng simbahan. Ang lupang ito ay hinding-hindi magiging sa mga magsasaka. Ayon sa dokumentong ito, ang hasyenda ay donasyon para sa isang foundation na ako ang may hawak. Ang lahat ng transaction mo sa Almonte Holdings ay illegal. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang tunog ng aking mga sapatos sa malamig na sahig na bato ay tila isang timer na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Hindi ko ipinakita ang kahit anong takot. Sa halip, tumigil ako sa harap ng unang hilera ng mga upuan at tumingin sa kanya ng may halong awa. Pilar, hanggang sa huling sandali, ang tanging alam mo lang gawin ay mang-agaw. Sabi ko, ang aking tinig ay mababa at puno ng awtoridad. Akala mo ba ay hindi alam ni Don Severino ang tungkol sa dokumentong iyan? Akala mo ba ay hahayaan niyang makuha mo ang lahat matapos mong sirain ang buhay ng anak niya at ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya? Nagsisinungaling ka, minahal ako ni Severino. Ibinigay niya ito sa akin para protektahan ang pamilya. Bulyaw ng matanda habang itinataas ang papel ng mataas. Protektahan ang pamilya o protektahan ang luho mo? Tumawa ako ng mahina, isang tawang tila ba humihiwa sa hangin. Ang dokumentong hawak mo ay wala ng silbi, Pilar. Noong nakaraang buwan, bago pa man mamatay si Don Severino, pinapirmahan ko sa kanya ang isang revocation of donation dahil sa ingratitude at illegal na aktibidad ng foundation mo. Ang papel na hawak mo ay isang pirasong basura na lamang. Namutla si Pilar. Ang kanyang kamay na may hawak sa papel ay nagsimulang manginig ng marahas. Hindi totoo yan, hindi niya magagawa yun sa akin. Ginawa niya yun dahil nalaman niya ang tungkol kay Rocio. Dagdag ko habang humahakbang muli palapit sa kanya. Nalaman niya na ang anak na itinapon mo ay ginagamit mo pa rin para sa sarili mong kapakanan. Pilar, ang lahat ng pinto ay sarado na para sa iyo. Biglang lumabas si Rocio mula sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa babaeng nagluwal sa kanya pero nagtapon sa kanya sa dilim. Mother, it's over. Ang boses ni Rocio ay malamig, tila ba galing sa kabilang buhay. Ang mga pulis ay nasa labas na. Ang kaso ng falsification of public documents at obstruction of justice ay sapat na para mabulok ka sa kulungan kasama ni Rafael. Tumingin si Pilar kay Rocio pagkatapos ay sa akin. Sa kanyang desperasyon, bigla niyang inilabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, isang lason na balak niyang inumin para hindi maharap ang kahihiyan. Hinding-hindi niyo ako makukuha ng buhay. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa makita kayong nagtatagumpay sa lupang ito. Sigaw ni Pilar habang pilit na binubuksan ang bote. Huwag, Pilar, sigaw ni Rocio, akmang susugod, pero pinigilan ko siya sa braso. Tiningnan ko si Pilar nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Sige, Pilar, inumin mo. Patunayan mo sa lahat na hanggang sa huli isa kang duwag na hindi kayang harapin ang sarili niyang anino.
Patunayan mo na ang dangis na sinasabi mo ay hindi galing sa amin, kundi galing sa sarili mong kaluluwa. Natigilan si Pilar. Ang bote ay nakatapat na sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang bagay sa likod ko na nagpababa ng kanyang kamay. Isang matandang driver ang pumasok sa simbahan, bitbit ang isang lumang radyo na naglalabas ng balita. Breaking news! Ang dating legal counsel ng pamilya de los Reyes, na si Attorney Varga, ay sumuko na sa mga awtoridad at inilabas ang lahat ng listahan ng mga krimen at pagpatay na ipinag-utos ni Doña Pilar de los Reyes sa loob ng 3 dekada. Kasama rito ang pagpapakidnap sa ina ni Attorney Rocio Valdez. Ang bote ng lason ay nalaglag mula sa kamay ni Pilar at gumuho ang kanyang buong pagkatao sa sahig ng simbahan. Ang tunog ng pagbagsak ng bote ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang kinuha ang deed of donation mula sa kanyang kamay. Hindi ka mamatay sa lason, Pilar. Mamatay ka sa bawat segundong makikita mo ang tagumpay ng mga taong sinubukan mong durugin. Habang pinupusasan ng mga pulis si Pilar, lumapit sa akin si Rocio. Salamat, Trining, pero narinig mo ba ang balita ang nanay ko? Buhay pa raw siya. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat lihim na nabuksan ay tila nagbubukas ng isa pang mas malalim na katanungan. Saan siya naroroon, Rocio? Tanong ko. Sabi ni Attorney Varga na sa isang tagong pasilidad siya sa ilalim ng pangalang Trining, Trinidad Almonte. Sagot ni Rocio, ang boses niya ay nanginginig sa takot at pag-asa. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pangalan ko, bakit ginamit ang pangalan ko para itago ang isang taong matagal nang inaakalang patay? 2 taon mula ngayon, matatagpuan ko ang aking sarili sa isang marangyang opisina sa Manila. Pinipirmahan ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng ari-arian ng pamilya de los Reyes sa isang charity foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang Imume Chong Kay Niet at ang Ga Chong Konan ko ay magsisilbing mga babala na lamang sa mga pahayagan mga taong naging biktima ng sarili nilang kasakiman. Akala nila ay naitago na nila ang lahat ng baho sa ilalim ng aking pangalan, pero hindi nila alam na ako ang magsisilbing liwanag na maglalantad sa bawat dumi ng kanilang pagkatao. Ngunit bago ang tagumpay na iyon, kailangan ko munang harapin ang katotohanang matagal nang ninakaw sa akin. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Habang tinatahak namin ni Rocio ang madilim na daan patungo sa kabilang panig ng lalawigan. Sa loob ng sasakyan ang katahimikan ay mas mabigat pa sa ulan sa labas. Hawak ko ang aking cellphone, tinitingnan ang litratong ipinadala ni Attorney Varga, isang lumang gate ng isang pribadong sanatorium na nakatago sa gitna ng mga bundok. Bakit ang pangalan ko Rocio? Ang boses ko ay kalmado ngunit may talim ng isang kutsilyo. Bakit Trinidad Almonte ang ginamit nila para itago ang nanay mo sa loob ng 20 taon? Dahil bago ka pa man pumasok sa Mansion Trining, ikaw na ang itinakda nilang maging tagasalo ng lahat ng kasalanan nila. Sagot ni Rocio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ginamit nila ang identity mo para kung sakaling may mag-imbestiga, ikaw ang lalabas na nagkulong sa kanya. Isang perpektong frame-up na inihanda ni Pilar simula pa noong bata ka pa. Naramdaman ko ang isang malamig na galit na gumagapang sa aking dibdib. Hindi ito ang galit na nagpapaiyak. Ito ang galit na nagpapatalas ng isip. 10 taon akong nagsilbi bilang asawa ni Rafael, pero higit pa pala doon ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang aking pagkakakilanlan para protektahan ang kanilang mga sarili. Pagdating namin sa gate ng sanatorium, isang lalaking naka-uniforme ang humarang sa amin. Ang tunog ng pagkatok niya sa bintana ng sasakyan ay tila isang hamon. Bawal ang bisita sa ganitong oras, ma'am, sabi ng gwardiya sa isang pabalang na tono. Ibinaba ko ang bintana at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Inilabas ko ang aking Almonte Holdings identification card at ang court order na nakuha ni Rocio sa loob lamang ng 1 oras. Hindi ako bisita. Ako si Trinidad Almonte. Sabi ko, ang bawat salita ay madiin at puno ng awtoridad. At ang taong itinatago niyo rito sa ilalim ng pangalan ko ay kukunin ko na ngayon. Kung ayaw mong mawala ng trabaho o masama sa kasong kidnapping, buksan mo ang gate na ito sa loob ng 3 segundo. Ang gwardiya na kanina ay mayabang ay biglang namutla. Ang tunog ng pag-angat ng barrier ay tila isang hudyat ng aking pagbawi sa lahat ng nawala.
Pagpasok namin sa pasilidad, sinalubong kami ng isang lalaking nakasuot ng puting gown, ang direktor ng sanatorium. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala, ang klasikong mukha ng isang taong binabayaran para tumahimik. Miss Almonte, sandali lang. May mga protocol tayo, simula niya pilit na humaharang sa aming daan. Ang protocol niyo ay nagtapos na nang mahuli si Doña Pilar, putol ko sa kanya. Attorney Valdez, ipakita mo sa kanya ang listahan ng mga bank transfers mula sa offshore account ni Pilar patungo sa personal niyang account. Nang makita ng doktor ang dokumentong hawak ni Rocio, ang kanyang mga tuhod ay tila nang hina. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay umalingaw-ngaw sa malinis na hallway. Room 402, bulong niya habang nakayuko. Mabilis kaming naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang ko sa puting tile ay tila isang pagbawi sa bawat taon na ninakaw nila sa akin. Nang marating namin ang pinto ng room 402 at 2 huminto si Rocio. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang doorknob, dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Ang amoy ng antiseptic at tuyong bulaklak ay sumalubong sa amin. Sa gitna ng kwarto nakaupo sa tabi ng bintana ang isang babaeng may mahabang puting buhok. Ang kanyang mukha kahit na marami ng kulubot ay isang replika ng mukha ni Rocio. Nanay Tab. Tawag ni Rocio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Lumingon ang babae. Ang kanyang mga mata ay malabo, tila ba matagal na siyang hindi nakakakita ng liwanag. Ngunit nang makita niya ako, bigla siyang napaatras. Trinidad Almonte. Bulong niya, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon. Opo, ako si Trining, sabi ko habang lumalapit ng dahan-dahan. Biglang tumawa ang babae, isang tawang puno ng pait. Bumalik ka para tapusin ako. Sabi ni Pilar, darating ka balang araw para selyuhan ang aking bibig dahil ikaw ang magmamana ng hasyenda. Sabi niya, ikaw ang nag-utos na ikulong ako rito. Natigilan ako. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay tila isang lason na itinanim ni Pilar sa loob ng 20 taon. Pinaniwala niya ang babaeng ito na ako ang kanyang kaaway bago ko pa man siya makilala. Hindi po totoo yan, sabi ni Rocio, habang lumuluhod sa harap ng kanyang ina. Si Pilar ang may gawa nito sa inyo. Si Trining ang nagligtas sa atin. Kinuha ng babae ang kamay ni Rocio at tumingin muli sa akin. Kung ikaw si Trinidad Almonte, nasaan ang notebook ni Severino? Nasaan ang huling pahina na nagsasabing ang tatay mo ay hindi biktima kundi kasabwat? Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking sikmura. Anong sinasabi niyo? Ang tatay mo, Trinidad, hindi siya front ni Severino. Sabi ng babae, ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas. Ang tatay mo ang utak sa likod ng pagpapakulong sa akin dahil nalaman ko ang tunay na pinagmulan ng yaman ng mga Almonte. Ang hasyenda ay hindi sa mga De Los Reyes. Ito ay ninakaw niyo sa pamilya ko. Ang tunog ng kulog sa labas ay tila isang pagsabog sa loob ng aking isipan. Ang lahat ng aking pinaglalaban, ng aking moral high ground ay biglang gumuho. Lumingon sa akin si Rocio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Trining, totoo ba ito? Bago ko pa man masagot, ang tunog ng isang sirena sa labas ng pasilidad ay bumasag sa tensyon. Ngunit hindi ito sirena ng pulis. Ito ay ang tunog ng sasakyan ni Rafael at sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. 5 buwan mula ngayon, matatagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang malaking dambana ng katarungan habang ang bawat ektarya ng hasyenda ay formal nang naisalin sa mga tunay na tagapagmana nito. Ang mumechongkengit ko ay magsisilbing isang babala na lamang sa bawat tahanan, isang reynang nawalan ng korona at katinuan. Ang gachongkonan ko naman ay mabubulok sa isang selda kung saan ang tanging maririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga kasinungalingan. Akala nila ay guguho ako sa bigat ng katotohanan tungkol sa aking ama, ngunit hindi nila alam na ang katotohanan ang magpapalaya sa akin para tuluyang durugin sila. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang huling pagsisikap ng isang desperadong talunan. Ang matinis na tunog ng mga sirena na nagmumula sa mga sasakyan sa labas ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Sa loob ng room 400 at 2 ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Tiningnan ko si Rocio. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay tila isang patalim na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ni Rafael. Trining, is it true? Ang boses ni Rocio
ay gumuho punong-puno ng pait habang nakatitig sa kanyang ina na si Elena. Hindi ako kumurap. Hindi ko hinayaang makita nila ang panginginig ng aking kalamnan. Rocio, look at me. Whatever my father did, it was in the past. But what I am doing now, this is the present. I am here to fix what was broken regardless of whose blood I carry. Fix it all para protektahan ang Almonte Holdings. Sigaw ni Rocio, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng puting silid. Bago pa man ako makasagot, ang pintuan ng kwarto ay marahas na bumukas, tumama ang bakal na hawakan sa pader na lumikha ng isang nakabibinging tunog. Iniluwa nito si Rafael. Wala na ang kanyang mamahaling barong. Nakasuot siya ng isang madungis na jacket. Ang kanyang mukha ay puno ng galos. At ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa baliw na kagalakan. May hawak siyang baril at sa likod niya ay dalawang lalaking nakasuot ng itim na bonnet. What a happy family reunion. Tumawa si Rafael, isang tawang tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. So nalaman mo na rin ang sikreto ng tatay mo, Training? Nakakatawa, di ba ang Santa Trinidad ng hasyenda ay anak pala ng isang magnanakaw na mas malala pa kay mama? Shut up, Rafael. Ang boses ko ay kalmado, malamig na parang yelo na tumama sa mainit na bakal. Wala ka ng alas, ang mga pulis ay papunta na rito. Ang mga pulis, you mean ang mga pulis na binayaran ko gamit ang huling pera ni Celestina? Ngumisi si Rafael habang itinatutok ang baril sa ulo ni Elena. Nandito ako para sa notebook training. At para sa pirma mo, isasalin mo ang Almonte Holdings sa pangalan ko o papatayin ko ang nanay ng best friend mo sa harap mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit pinanatili kong estatwa ang aking katawan. Gawin mo, Rafael. Putok mo ang baril na yan. Pero tandaan mo, sa sandaling dumanak ang dugo sa kwartong ito, hinding-hindi mo na makukuha ang password ng digital vault kung nasaan ang lahat ng asset ng Almonte Holdings. Mamatay si Elena, pero mamatay ka ring nagdidildil ng asin sa kalsada. Natigilan si Rafael. Anong password? Don't play games with me, Training. You think I'm stupid. Humakbang ako ng isa palapit sa kanya, hindi pinapansin ang dulo ng baril na ngayon ay nakatutok na sa aking dibdib. Ang lahat ng pera, ang bawat sentimo na kailangan mo para makatakas sa bansa ay nakalock sa isang biometric server. Kailangan mo ang iris scan ko at ang boses ko. If I die, the money dies with me. And your creditors, sila ang unang kakatay sa'yo bago ka pa makarating ng airport. Ang pawis ay nagsimulang gumulong sa noo ni Rafael. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay nagsimulang manginig. Pirmahan mo ang physical waiver, iyan lang ang kailangan ko. Wala nang halaga ang papel sa mundong ito, Rafael. You are living in the past just like your mother, sabi ko nang may halong pangungutya. Now, ibaba mo ang baril na yan at baka bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Training, don't. Sigaw ni Rocio, pilit na humaharang sa harap ng kanyang ina. Tumingin ako kay Rocio, pagkatapos ay kay Elena. Isang plano ang mabilis na nabuo sa aking isipan. Rocio, kuhanin mo ang nanay mo. Lumabas kayo sa bintana, may fire escape sa likod. At ikaw, tanong ni Rocio. I have a business meeting to finish with my husband. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin kay Rafael. Walang aalis, sigaw ni Rafael, akmang kakalabit ang baril, nang biglang may marinig kaming isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin mula sa kisame. Isang tear gas canister ang bumagsak sa gitna ng kwarto, naglalabas ng makapal at nakasusulasok na usok. Ang bawat isa sa amin ay nagsimulang umubo, ang aming mga mata ay tila niliyab sa apoy. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa tile ay mabilis at organisado. Taktikal na pag-atake. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Rafael bago siya bumagsak sa sahig dahil sa isang malakas na dagok. Sa gitna ng usok, naramdaman ko ang isang matigas na kamay na humila sa akin. Madam, sumunod kayo sa akin. Ang boses ay pamilyar. Si Attorney Leandro Varga, hindi siya sumuko para mabulok. Sumuko siya para maging state witness at protektahan ang huling alas ni Don Severino. Nasaan si Elena, nasaan si Rocio? Tanong ko habang pilit na idinidilat ang aking mga mata. Ligtas na sila, madam. Nailabas na sila ng mga tauhan ko, sagot ni Varga, habang hila-hila ako patungo sa hallway. Nang makalabas kami sa mausok na kwarto, nakita ko si Rafael na sinusubukang tumakas patungo sa kabilang dulo ng hallway, bitbit ang isang bag na puno ng mga dokumento. Ang mga dokumentong akala niya ay ang notebook ni Don Severino. Hayaan niyo siya, Attorney Varga.
Sabi ko habang pinapahid ang luha sa aking mga mata. Bakit madam hawak niya ang notebook? Sabi ni Varga ng may pagtataka. Hindi niya hawak ang notebook, ngumiti ako ng malamig habang kinukuha ang tunay na notebook mula sa ilalim ng aking jacket. Ang hawak niya ay ang listahan ng mga utang ng tatay ko na kinuha ko sa vault ni Pilar. Sa sandaling buksan niya yun, matatagpuan niya ang isang GPS tracker na magdadala sa mga loan shark ng diretso sa kinaroroonan niya. Naglakad kami palabas ng sanatorium habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang bawat dumi ng gabing iyon. Sa labas nakita ko si Rocio na kayakap ang kanyang ina sa loob ng isang ambulansya. Nang magtagpo ang aming mga mata, walang salitang namutawi, tanging isang malalim na pag-unawa na ang aming laban ay hindi pa tapos. Madam, ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Varga. Ang fiesta. Sagot ko habang pinapanood ang mga ilaw ng sasakyan ni Rafael na mabilis na lumalayo patungo sa bitag na ako mismo ang gumawa. Bukas ang huling araw ng pagdiriwang sa barangay. Doon natin ibibigay ang huling hatol. At doon ko rin sasabihin kay Rocio ang buong katotohanan tungkol sa huling pahina ng notebook. Ano po ba ang nakasulat doon, madam? Tanong ni Varga. Binuksan ko ang huling pahina ng notebook ni Don Severino. Doon nakasulat ang isang lihim na hindi alam ni Pilar, ni Rafael at kahit ni Elena. Ang tunay na dahilan kung bakit itinago ni Severino ang yaman ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang taong ang pangalan ay nakasulat sa dugo sa ilalim ng pahina. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang huling kabanata ay magiging mas madugo kaysa sa inasahan ko. Isang oras mula ngayon, panunuorin ng buong barangay ang gachong konan ko habang kinalakaladkad siya ng mga loan shark sa gitna ng plaza nagsusumamo para sa kanyang buhay sa harap ng libu-libong tao. Ang Mumi Chongtrotren ko naman ay makikita ng lahat na walang suot, kundi ang kanyang sariling kahihiyan. Habang binabasa ko sa harap ng mikropono ang bawat krimeng itinago niya sa loob ng 3 dekada. Akala nila ay tapos na ako dahil sa mantsa sa pangalan ng aking ama, pero hindi nila alam na ako ang nag-imbita sa kanila sa sarili nilang bitay. Ang bawat paputok sa langit ay magsisilbing hudyat ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ang ingay ng perya at ang amoy ng inihaw na pagkain ay humahalo sa masayang tugtugin ng banda sa gitna ng plaza ng Barangay San Jose. Nakatayo ako sa itaas ng entablado, suot ang isang itim na barong na pambabae habang tinatanggap ang parangal bilang outstanding citizen ng taon. Sa ibaba ang mga marites ay abala sa pagbulong, naghihintay ng anumang pagkakamali ko, hindi alam na ang pinakamalaking palabas sa kasaysayan ng fiesta ay magsisimula na. Salamat sa inyong lahat. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, kalmado at puno ng awtoridad. Ngunit bago tayo magpatuloy sa selebrasyon, may isang espesyal na panauhin na gustong umakyat dito para magbigay ng kanyang kumpisal. Eksaktong pagkatapos ng aking salita, isang marahas na pagtulak sa mga tao ang naganap sa harap ng entablado. Iniluwa nito si Rafael. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay puno ng pasa at hawak niya ang notebook na akala niya ay ang kanyang kaligtasan. Training, akala mo ba ay nanalo ka na? Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon habang pilit na umaakyat sa hagdan ng entablado. Narito ang katotohanan. Ang tatay mo ay isang magnanakaw at ang hasyenda ay kinuha niyo sa pamilya ko. Hindi ako gumalaw, hindi ako natakot. Nanatili akong nakatayo sa harap ng mikropono, pinapanood ang bawat hakbang ng asawa kong unti-unti nang nawawalan ng katinoan. Sa gilid ng entablado nakita ko si Doña Pilar, na pilit na inaalalayan ng mga tauhan ni Luding Marites. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakatingin sa notebook. Buksan mo, Rafael, sabi ko sa isang malamig na tono na tila ba humihiwa sa ingay ng paligid. Basahin mo sa harap ng lahat ang nakasulat sa huling pahina. Ito ang papatay sa'yo, tumawa si Rafael ng baliw habang binubuksan ang huling pahina. Ngunit nang tumama ang kanyang mga mata sa papel, ang tawa niya ay biglang naging isang nakatutulig na katahimikan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang notebook ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig ng entablado. Ang bawat tao sa plaza ay natahimik, tila ba pati ang hangin ay huminto sa paghihip. Dinaluhong ni Rocio ang notebook at kinuha ang dokumentong nakadikit sa huling pahina. Lumapit siya sa mikropono, ang kanyang boses
ay nanginginig sa pagitan ng galit at katarungan. Ito ang huling testamento ni Don Severino de los Reyes. Simula ni Rocio, ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan. Dito ay inamin niya na ang hasyenda ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga de los Reyes. Ito ay ninakaw nila sa pamilya ng aking ina, si Elena Valdez, sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento noong dekada 80. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong plaza. Ang mga marites ay sabay-sabay na tumingin kay Doña Pilar, na ngayon ay tila isang estatwang gawa sa asin. At tungkol naman kay Ginoong Almonte, ang tatay ni Trinidad, pagpapatuloy ni Rocio habang nakatitig ng matalim kay Pilar. Siya ang nag-iisang tao na sumubok magligtas sa aking ina. Inako niya ang kasalanan ng pangungurakot ni Severino para hindi ipapatay ni Pilar ang nanay ko. Isang bayani ang tatay mo, Trining. Pinrotektahan niya ang aming pamilya sa loob ng 20 taon sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang masama. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na gumulong sa aking pisngi, pero agad ko itong pinahid. Humarap ako kay Rafael, na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng entablado, tila ba ang buong bigat ng langit ay bumagsak sa kanyang balikat. Rafael, ang notebook na hawak mo ay hindi lang naglalaman ng katotohanan. Bulong ko habang lumalapit sa kanya, ang boses ko ay sapat lang para marinig niya. Naglalaman din yan ng listahan ng bawat loan shark na pinagkakautangan mo. At ang GPS tracker na inilagay ko sa loob, ibinigay na nito ang lokasyon mo sa kanila kanina pa. Eksaktong pagkatapos ng aking salita, 4 na lalaking malalaki ang katawan ang umakyat sa entablado. Hindi sila pulis. Sila ang mga maniningil na walang awa. Sa harap ng buong barangay, binuhat nila si Rafael na parang isang sako ng bigas. Training, patawarin mo ako, tulungan mo ako. Sigaw ni Rafael habang kinalakaladkad siya pababa ng entablado, pero walang sino man sa mga tao ang gumalaw para tulungan siya. Ang bawat sigaw niya ay nalunod sa tunog ng malakas na kulog. Tiningnan ko si Doña Pilar. Ang matanda ay unti-unti nang kinakaladkad ng mga pulis patungo sa patrol car. Ang kanyang corona ay wala na, ang kanyang dangal ay naging putik sa ilalim ng ulan. Humarap ako sa lahat ng tao sa plaza. Ang aking mukha ay tila isang bundok na hindi matitibag. Ang Hacienda de los Reyes ay wala na, sabi ko ng may pinalidad. Simula bukas ito ay tatawaging Hacienda Almonte Valdez, isang lupaing pagmamay-ari ng mga taong tunay na nagbubungkal nito. Ang bawat ektarya ay ibabalik sa mga magsasaka bilang pambayad puri sa 3 dekada ng pang-aabuso. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang pumuno sa hangin. Ang bawat magsasaka ay nagyakapan, ang bawat ina ay napaluha sa kagalakan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit sa akin si Rocio, bit-bit ang isa pang maliit na sobre mula sa notebook. Training, may isa pa, bulong ni Rocio. Isang sulat mula sa tatay mo. Para sa iyo. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking sikmura habang kinukuha ang sobre. Binuksan ko ito at binasa ang unang linya. Trinidad, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na hindi ko nagkaroon. Ngunit mag-ingat ka, anak. Ang huling lihim ni Severino ay hindi lang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa tunay mong pagkatao. Ikaw ay hindi Almonte sa dugo. Ikaw ay... Ang tunog ng isang malakas na putok ng baril mula sa dilim ng plaza ang bumasag sa huling salita ng sulat. Isang hapdi ang naramdaman ko sa aking balikat at ang lahat ay biglang nagdilim. 1 taon matapos ang gabing dumanak ang aking dugo. Sa gitna ng plaza, matatagpuan niyo ako sa balkonahe ng mansyong ngayon ay puno na ng halakhak ng mga batang ulila na aking kinupkop. Ang mumitsong trotren at ang gachong konan ko ay naging mga bangungot na lamang sa ilalim ng lupa. At sa likod ng mga rehas, habang ang bawat peklat sa aking balikat ay nagsisilbing medalya ng aking tagumpay. Akala nila ay tapos na ako sa isang putok ng baril, pero hindi nila alam na ang dugong umagos sa akin ang huling selyo na magpapatunay na ako ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng lahat. Ang hapdi sa aking balikat ay tila isang apoy na gumagapang sa aking balat, ngunit mas matalas ang aking pandinig sa gitna ng kaguluhan. Ang tunog ng mga hiyawan sa plaza ay nagmistulang isang malabong ugong habang dahan-dahan akong napaluhod. Ramdam ko ang malagkit at mainit na likido na bumabasa sa aking itim na barong. Training pod. Ang sigaw ni Rocio ay puno ng takot habang mabilis siyang lumapit at sinalo ang aking katawan. Huwag kang gagalaw, Rocio.
Ang boses ko ay mahina ngunit matatag, walang bakas ng pag-animo ng takot. Tingnan mo, sa likod ng malaking puno ng mangga. Sa gitna ng kadiliman lumabas ang isang figurang tila isang kaluluwang ligaw. Si Celestina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay putikan, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik, habang nanginginig na hawak ang isang maliit na baril. Ang bawat paghinga niya ay tila isang huling hininga ng isang taong wala nang matatakbuhan. Ikaw ang sumira sa lahat, Trinidad. Bulyaw ni Celestina, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahil sa'yo wala na akong matuluyan. Dahil sa'yo iniwan ako ni Rafael. Mamamatay ka. Akmang itututok niya muli ang baril nang marinig namin ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga pulis. Sa isang iglap, pinalibutan siya ng mga awtoridad. Ang tunog ng pagbagsak ng baril sa semento ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang kahibangan. Dalhin siya sa ospital. Sigaw ng isang opisyal habang tinuturo ako, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan sila. Sandali, sabi ko pilit na tumatayo sa tulong ni Rocio. Ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana, malamig at hindi mababasag. Ibigay mo sa akin ang sulat, Rocio. Kinuha ko ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Rocio. Ang bawat letra ni Don Severino ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata habang binabasa ko ang huling bahagi na pinutol ng bala. Ikaw ay hindi almonte sa dugo. Ikaw ay aking tunay na anak, Trinidad. Ang anak ko sa babaeng tunay kong minahal bago ako pinilit na pakasalan si Pilar. Itinago kita sa pangalan ng iyong ama-amahan para hindi ka madamay sa kamandag ni Pilar. Ikaw ang tunay na De Los Reyes. Ikaw ang karapat-dapat sa hasyenda. Isang matalim na katahimikan ang namayani sa entablado. Tumingin ako kay Doña Pilar na ngayon ay nakaposas na at isinasakay sa patrol car. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang sulat sa kamay ko. Sa isang sandali nagtagpo ang aming paningin. Ang lahat ng gaslighting, ang lahat ng pang-aalipusta niya sa akin bilang anak pawis, ay gumuho sa isang katotohanan: ako, ang dugong matagal na niyang kinatatakutan. Pilar, tawag ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, sapat para marinig ng lahat. 10 taon mo akong itinuring na alila sa sarili kong pamamahay. 10 taon mong pinoprotektahan ang hasyenda mula sa akin. Hindi mo alam na ako ang nag-iisang dahilan kung bakit may hasyenda pa. Namutla ang matanda, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng patrol car ay tila ang huling tunog ng katarungan para sa aking ina na matagal na nilang kinalimutan. Lumapit sa akin si Rocio, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng paghanga at pagsisisi. Trining, so we are sisters. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at tamis. Hindi lang sisters, Rocio. We are the survivors of the De Los Reyes sins. At bukas ang bawat pader ng mansyong iyon ay gigibain natin para itayo ang isang bagong hasyenda. Madam, kailangan na nating dalhin kayo sa ospital. Malalim ang tama nyo, pagpupumilit ni Attorney Varga habang inaalalayan ako patungo sa sasakyan. Sandalit, sabi ko habang tumitingin sa dilim ng plaza, kung saan kinalakaladkad si Rafael ng mga maniningil sa kabilang dako. Ang kanyang mga pagsamo ay tila musika sa gabi. Rocio, ibigay mo sa mga loan shark ang lahat ng listahan ng property ni Rafael sa ibang bansa. Siguraduhin mong walang matitira sa kanya kahit isang sentimo. I want him to live long enough to feel the weight of every cent he stole from us. Sumakay ako sa sasakyan, hinahayaan ang katahimikan na balutin ang aking diwa. Ang huling sulyap ko sa hasyenda ay puno ng liwanag, hindi mula sa mga paputok, kundi mula sa pag-asang sa wakas ang lupang ito ay malaya na. Madam, handa na ba kayo? Tanong ni Varga. Higit pa sa handa. Sagot ko habang ipinipikit ang aking mga mata, hinahayaan ng antok. Nadala ng pagod at sugat na lamunin ako. Alam na sa aking paggising wala na ang mga multo ng nakaraan. 1 taon matapos ang huling putok ng baril sa plaza, ang amoy ng sariwang lupa at namumukadkad na mga bulaklak ng kape ay mas masarap pa sa anumang mamahaling pabango na dati kong sinasamba sa mansyon. Nakatayo ako sa balkonahe ng Hacienda Almonte Valdez. Pinapanood ang mga magsasaka na masayang nag-aani ng kanilang sariling mga pananim. Ang bawat tawa nila ay tila isang awit ng tagumpay na pumapawi sa bawat alaala ng sakit at pang-aalipusta. Ingepeklat sa aking balikat ay nananatiling isang mantsa
sa aking balat, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat sugat ay may dalang lakas, at ang bawat pagbagsak ay simula ng isang mas mataas na paglipad. Madam, narito na ang huling ulat mula sa korte. Ang boses ni Attorney Varga ay kalmado habang iniaabot ang isang asul na folder. Binuksan ko ang folder ng walang pagmamadali. Doon ay nakasulat ang huling hatol. Si Rafael de los Reyes ay nasentensyahan ng 30 taon na pagkakulong dahil sa estafa, attempted murder at money laundering. Ang huling balita ay nagsasabing wala nang bumibisita sa kanya at kahit ang kanyang mga dating kaibigan ay itinatanggi na kilala nila siya. Sa kabilang dako, si Doña Pilar ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Sinasabing gabi-gabi ay nakikita siyang nagwawalis sa hallway, pilit na hinahanap ang isang gintong corona na matagal na niyang naiwala sa putikan. Nasaan si Rocio? Tanong ko habang isinasara ang folder. Nasa ibaba po kasama ang kanyang nanay na si Elena. Inihahanda nila ang salo-salo para sa anibersaryo ng kooperatiba, sagot ni Varga nang may ngiti. Bumaba ako patungo sa malawak na hardin. Nakita ko si Rocio na masayang inaalalayan ng kanyang ina. Nang makita nila ako, isang tapat na ngiti ang sumalubong sa akin. Wala na ang puot, wala na ang lihim. Ang katarungang matagal na nilang hinintay ay sa wakas ay nasa kanilang mga kamay na. Training, halika na, ang mga bata ay naghihintay na sa iyo para sa pagbubukas ng bagong paaralan, tawag ni Rocio. Lumapit ako sa kanila at huminto sa tapat ng estatwa ni Don Severino at ng aking ama-amahan na si Ginoong Almonte. Sa paanan ng estatwa may nakasulat na isang maikling talata, ang tunay na pamana ay hindi nakasulat sa ginto, kundi sa kalayaang ibinibigay natin sa iba. Maraming nagtatanong sa akin, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ko ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad ko ang nakaraan para palayain ang aking sarili, ngunit hinayaan ko ang katarungan na gumawa ng nararapat para sa mga taong sumira sa aking dangal. Ang katahimikang nararamdaman ko ngayon ay hindi dahil wala ng gulo, kundi dahil alam ko na sa bawat laban pinili kong manatiling totoo sa aking sarili. Ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang buhay na mas rukro kaysa sa kahit anong balak nilang sunugin. Ang aking tagumpay ay hindi ang pagkatalo nila, kundi ang pag-iral ko nang wala sila. Sa paglubog ng araw sa abot tanaw ng hasyenda, naramdaman ko ang malamig na hangin na yumayakap sa akin. Hindi na ako ang training na kwilay sa harap ng kabaong. Ako na ang training na nagpapatakbo ng sariling tadhana, ang reyna ng sariling hasyenda, at ang babaeng napatunayan na ang bawat peklat ay may kwento ng katarungan. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito. Huwag kayong matakot na mawalan ng lahat, kung ang kapalit naman ay ang inyong sarili. Ang tunay na yaman ay ang iyong dignidad, at kapag hawak mo iyon, nang mahigpit walang sino mang makapangyarihan ang makapagpapabagsak sa iyo. Huminga ako ng malalim, pinalaya ang huling buntong hininga ng nakaraan, at naglakad patungo sa liwanag ng isang bagong simula.